Francine's POV. Ang iting nakabadha sa labi ko'y nauwi sa ngewe nang humarap ang lalaking kanina'y nakatalikod. Kahit siya'y nagulat ngunit nakabawi rin kaagad. Tumayo siya at lumapit sa akin nasa kabiglaanan, hindi pa rin makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Anong ginagawa ng bugok na ito dito? Hi, good afternoon, Irish? Nakangising bati niya. Kulang na lang tumirik ang mata ko kaiirap sa kanya. Kailan ka pa naging Irish, Curtis? Tanong niya pa. At kailan ka pa naging Stephen Morris? Balik tanong ko naman sa kanya. Bakit pa nakakapiko ng hilat siya ng pagmumukha nitong lalaking ito? Akmang tatalikod na ako upang umalis dahil nawalan na ako ng interes sa trabahong ino-offer nila. Isa pa hindi naman siya ang katagpo ko. Kaya lang tulad ng laging eksena sa teleserye, pinigilan ako ng paris na kaila to. Problema mo. Bali walang singhal ko sa kanya. Inagkis ko rin ang kamay ko upang bitawan niya. Sa dinami-rami kong problema ngayon, hindi mo na naisin pang alamin isa-isa. Nakangisi pa rin sagot niya. Umupo ka muna at mag-uusap tayo. Giit niya pa. Hinila niya ang upuang katapat niya at sapilitan akong pinaupo roon. So, baby, the answer is no. In all capital letters. At isa pa, huwag mo ako mababy-baby dyan. Kaagad kong putol sa kanya. Agad kong pinapakita sa kanya na hindi ako interesado sa mga sasabihin niya pa. Ayoko nga makatrabahong lalaking to. Okay then, see you in court. Aniya na kinalaki ng mata ko. Tumayo na rin siya at kagad na walang pakialam na iniwan ako. Pero anong sabi niya? See you in court? Anong kapeste ang pinagsasabi niya? Hoy, sandali! Pilit ko siyang hinabol ngunit sa haba ng biyas niya, idagdag pa ang 3 pulgadang takong ko, hindi ako kaagad nakaagapay sa kanya. Kyle, sandali nga! Muli kong tawag sa kanya pero ang bugok, tuloy-tuloy nang pumasok sa elevator nang hindi man lang ako hinihintay. Kumaripas ako ng takbo, ngunit hindi ko na siya naabutan. Sumara na ang elevator at nangaasar na kumuhay pa sa akin ang Kyle na iyon. Kaagad kong tinanggal ang sandals ko at sumakay sa kabilang elevator. Hindi ako sigurado kung sa ground floor ba siya didiretso o sa presidential suite. Ganun pa man, pinindot ko pa rin ang 15th floor. Humanda ka sa akin kapag nakita kita. Napupuyos ang kaloobang giit ko sa aking sarili. Ang kapal na mukha, balak pa yata akong ipakulong. Para saan? Sa anong dahilan? Puisit! Nang huminto na sa 15th floor, nagmamadaling lumabas ako. Naabutan ko si Kyle na papasok sa presidential suite na lagi niyang tinutuluyan. Kyle, peste ka? Kausapin mo nga ako? Malakas kong sigaw sa kanya. Nang di pa rin ako pinansin, tuloy-tuloy pa rin sa papasok sa unit niya, binato ko na sa kanya isang sandals ko. Sakto naman, tumama yun sa puyo niya na ikinalingon niya kaagad. Hindi mo na naising mabato pa ulit ng isa pa, giit ko pa. Sa buong tapat ng puso ko habang isang kamay nakaagapay sa tuhod ko, tinitigan ko siya ng mariin. Subukan mong pumasok dyan nang hindi ako kinakausap, ilalaga kong kasiyahan mo. But to my horror, he carried me, then put me on his shoulder. That caused me to scream loudly. Ibaba mo ko, peste ka talaga, Kyle. Ani ako sa kanya. Hindi ko sinasadya na masampal ang kanyang pangilalim na naging dahilan ng paghampas din sa kanyang pagupo. Sira ka? Ibaba mo ko, sabi. Ano ba, Kyle? Pagkasara niya ng pinto, ay pinakasilid niya ay agad niya yung hinagi sa kama na para bang unan lang. OMG! Nayanig yata ang buong kaluluwa ko sa pagkakahagis niya. Ano bang Ikaw! Putol niya bago bali walang nagtanggal ng suit at slacks. Tinara ang puting sando at boxer shorts na itim. Ikaw ang problema ko. Dagdag pa niya. Ang sabi ko, mag-usap tayo. Umiwas ako ng tingin sa kanya at bumaling sa iba. Di ko sinabing magtanggal ka sa harapan ko. Halos pabulong lang nasambit ko. Pero ang peste, nananadya talaga. Lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko, habang ako na may dahan-dahang umusog papalayo. Bakit? Nadidistract ka ba sa muscles ko? Nakangising tanong niya pa. Tigilan mo ako sa kagaganyan mo, Kyle. Anong sinasabi mong see you in court? Bakit? Anong pinaglalaban mo, ha? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Pilit ko ring nilalayo ang katawan ko. Wag lang maidikit sa muscles niya. Peste? Bakit pa kasi macho ng bugok na to? Steven told me you were going to sign the contract today. Not tomorrow or next month, but today, Francine. Ibig sabihin may usapan pa kayo at nagkaliwanagan na. Pirma na lang, kulang kaya hindi na pwedeng umatras pa. Sunod-sunod niyang sambit. Di naman kasi nilinaw sa akin ng Steven na yon
kung sino makakatrabaho ko at kung sino magiging boss ko. Teka, siya bang owner ng La Tigra si Steven? Sino bang owner ng hotel? Ikaw ba? Pinandilatan ko pa siya ng mata upang ipabuka sa kanya na hindi naman siya ang owner, kaya't wala siyang say. Yung owner or CEO ang gusto kong makausap, hindi ikaw. Giit ko pa. Ngingisi-ngisi naman ang bugok. Baby, I'll tell you a secret. Yumuko siya sa akin saka bumulong. I am the owner/president of La Tigra Hotel. So if you want to talk to me, I'm all ears. Isama na rin ang puso't isip. Now what do you want to talk about? Natameme ako dahil sa sinabi niya. Mukhang wala rin talaga akong kawala. Umoo na rin ako kay Steven at pumirma ng kontrata sa agency. Gaano ba katindi ang kasalanang nagawa ko ng kapanahunan ko para magdusa ng ganito kalala ngayon? Ano, may tanong ka pa ba? May gusto ka pa bang malaman? And about sa kontrata mo, you will be exclusive to La Tigra's president. Nanlaki ang mata ko sa mga pinagsasabi niya. Hindi nabanggit sa akin ni Steven yon. And I'm the president, ibig sabihin, you will be exclusive to me for 1 month. Giit niya pa na mas kinakilang lalo ng mata ko. Ano ba ang dapat kong gawin sa lalaking to? Hindi pwedeng siya na lang ng siyang laging masusunod. Time to change tactics. Time to move. Ngumiti na mapang-akit at mas lumapit sa kanya. Okay, magiging exclusive ako sa'yo pero may papangako mo bang magiging exclusive ka rin sa akin as long as gumagana ang kontrata? Gumisi ako. Ayan, damhin mo. Akala mo ikaw lang marunong maglaro? Sira. Kumunot ang noo niya, tila ba napapaisip ng malalim. Nagtataka sa kung namang sinabi ko. Ang lagay ako lang exclusive sa kanya, pero siya kung sino-sinong sinasaluhan, aba, matindi. Stand up. Aniya na ikinalito ko. Ano na naman ang pakulo niya? Show me your talent, he commanded, crossing his arms to his stomach. Hindi ko siya naiintindihan kaya namang maang na nakatingin na lang ako sa kanya. Anong talent pang sinasabi niya? Audition ba to? Peste, bukod sa pagsasayaw ay split lang ang alam ko Don't tell me wala kang talent. Paano mo i-endorse ang hotel ko kung wala ka namang gagawin? Seryosong tanong niya. Hinahamon ako ng bugok. I stood up in front of him seriously. After a minute or two, ginagalaw ko ang aking balakang ng mapang-akit. Tinitigan ko siya ng mataman habang sumasayaw ng mabagal at pinasulyap ang aking pulang pang-ibaba. Narinig ko siyang bumuntong hininga at nagmura. He was about to hold me but I moved backward at sumayaw muli na nakakaakit palapit sa harapan niya. Pinapakilig mo ko, Francine. Angal niya. Napangiti ako dahil doon at bumulong sa tenga niya. Pasado na ba? Ilan pa lang yan sa tinatago kong talento. Kagad akong umalis sa harapan niya at taas kilay na nakatingin sa kanya. Peste, Francine. Hindi mo gagawin sa harap ng ibang lalaking ginawa mo. I'm the president. Sa akin mo lang gagawin yon. Malakas niyang sambit na ikinatawa ko. E di, tiniyuan kang bugok ka? Hindi ako hihirangin na star of the night sa Club V nang wala lang. Sure. Mariin ko siyang tinitigan bago inismiran. Sa tamang presyo. Giit ko pa. Bayaran lang din naman ang tingin niya sa akin eh. E di sige, panindigan na. Wow, woman. $2 ang bayad sa talent fee mo. Iba pa sa pagpirma mo ng kontrata sa $2 pa rin. Tapos gusto mong bayaran pa kita para sa extracurricular activities? Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Anong extracurricular activities na naman ang pinuputok ng butsi niya? Let me calculate first. Sa bawat pagsasalo, cost 10,000 plus the tip which is 5,000 pesos. Makakakuha ka ng 15,000 pesos na makakapagpapasaya ng gabi ko. Take note, unlimited yon for the night. And baby, 3 rounds lang, pagod ka na. Now tell me, dapat ko pa bang bayaran ng serbisyo mo? Gayong nagugustuhan mo rin naman ang ginagawa ko. Mahaba niyang sabi na ikinaawang ng bibig ko. Wala sa usapan namin ng pagsasalo, kaya bakit napasama yon? Ang sabi mag-e-endorso lang ng besting hotel niya. Tapos dumagdag ang pagiging exclusive daw ko, no? Ngayon may pagsasalo ng kasama. Aba, hindi pa ako nagsisimula itambak ng gawaing nakaatang sa akin. Daig ko pa si Ani Batumbakal kung ganon. Huwag mo akong tatanungin, kundi ang sarili mo. Kaya mo nga magbayad ng kahit gaano karaming babae. But baby, ako lang ang babaeng gusto mo? Pahiram ng endearment, peste ka. Naglakad na ako papunta sa pinto. Walang patutunguhan ng usapang to. Ngunit bago ko pihitin ang seradura, muli ko siyang tinignan at ginitian. Gusto mo ng libreng serbisyo? Ngumiti ako na nakakaakit. Eh di pa kasalan mo ko, sira? Kumindat ako pagkatapos iniwan siyang nakatulala.
Kyle's POV. Kung gusto mo ng libre na serbisyo, di pa kasalan mo ko, sira? That words coming from those Amazona woman made me confused. Paano ko siya pakakasalan gayong may asawa na siya? Is she out of her mind? Kaya kung sinunod niya sana ako dati at kung pumayag siya sa gusto ko, di sana hindi na kailangan pa ng kasal. Ang lakas talaga ng loob niyang sabihin yon, ha? Hindi ako nag-asawa para sa pakikipagsalo. Ano ko? Sabik? Kasal pala, ha? Tingnan natin kung mababanggit mo pa yan sa loob ng isang buong pagiging eksklusibo mo sa akin. Mariin kong saad sa aking sarili. Alas 4 pasado na rin na mapatingin ako sa orasan kung kaya agad akong ligo at nagsuot lang ng pantalon at puting t-shirt. Kailangan kong makausap ang isa kong kaibigan na techie, Brian. He was the most competitive businessman who owned Hyper-D Technology, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa na may kinalaman sa lahat ng makabagong teknolohiya. At dahil kaibigan kong may-ari noon sa kanya ako magpapatulong. Tinawag ni Brian ang sarili niyang Brian the Great dahil siya raw ang pinakamagaling sa aming magkakaibigan. Kaya naman halos sa kanya na rin kami tumatawag kapag may kailangan kaming paimbestigahan. Kaagad ako sumakay sa kotse ko na makarating sa ground floor ng hotel. Halos magkalapit lang mga kumpanya namin kaya hindi ganon ka-hassle kapag biglaan kaming sumusugod sa isa't isa. Ilang minuto pa yung nakarating na rin ako sa kumpanya ni Brian at walang pakialam na hinagkan lang ang sekretary niya upang wala nang masabi pa. Kilala rin naman ako ng mga empleyado ni Brian dahil pare-pareho namin kaming tumatambay sa opisina ng isa't isa. Upang manggulo. Bro, just do whatever I said. Magbabayad naman ako ah. Dinig kong sabi ng nasa loob. Sa tonong iyon at boses na iyon, isa lang ang alam ko. At chismosong si Ivan ang kausap ni Brian. Hindi ganun kadali ang pinapagawa mo, sira. Give me a month or two para malaman kung ano nangyayari dyan sa pagsintang pururot mo. Sagot naman ng isa. Di na ako kumatok at dire-diretsyong pumasok na sa loob. Isa ka pa? Ano namang kailangan mo at nambubulabog ka na naman? Napataas kagad ako ng kamay, ngunit nakangising umupo sa katabing upuan ni Ivan na napaharap naman kay Brian. Ano na namang kapeste ang ginawa mo sa sekretarya ko? Bakit pinatuloy ka? Sinabi ko nawang huwag kang patutuloyin dito ha. Tanong niya pa. Hinagkan ko. Ayun, nagustuhan siguro. Tulala kaya pumasok na ako. Bali walang sagot ko naman. Nakaani ako na mahinang bato kay Ivan habang napapailing naman si Brian. Anong kailangan mo? Muli niyang tanong sa akin bago bumaling kay Ivan. At ikaw lumayas ka na. Tapos na ang usapan natin? Ayoko nakakakita ng pangit kaya't lumayas ka na sa harapan ko nang mabawasan naman ang pangit dito. Ivan just raised his fist at Brian's face bago lumabas. May gusto kong paimbestigahan sa'yo and I want it as soon as possible. Kaya mo ba? Tanong ko. Wala ka pang sinasabing detalye. Nagtatanong ka na kung kaya ko ba. Hindi ako manghuhula kaya lumayas ka na rin. Kulang na lang sapukin niya ako dahil sa kasungitan niya. Kung ako ay may anger management issue, ito namang si Brian pinanganak yatang may sama ng loob. Hindi marunong umiti. Laging nakasigaw at kunot ang kilay. Pero ang maganda kay Brian kahit tambako lang mukha niyan, hindi marunong humindi ang bugok. Ngunit sino naman ang hihindi kung libo-libo naman ang usapan? 300,000 pesos plus free accommodation and first class unit. Giit ko na kinangiti niya. Mukhang pera talaga ang bugok na to. Deal. Send me the details. I worked for it overtime. Aniya naman na ikinatuwa ko. Pinakita ko kaagad ang larawan ni Francine na meron ako at kaagad ko yun ipinakita sa kanya. Francine Curtis, alamin mo ang lahat ng tungkol sa kanya. I wanna know every single and small details about her. I will give you 2 weeks. Sunod-sunod kong sambit. Tingnan natin kung ano pang kaya mong itago sa akin ngayon, Francine. Nakita at nakuha ko na ang lahat sa'yo. Hindi naman siguro masama kung pagkatao mo naman ang aalamin ko. I will send you all the information after 1 week. Akmang tatayo niyang larawan ni Francine, ngunit kaagad kong binawi. What the? At ano naman ang basihan mo? Pag-alma niya naman kaagad. Picturean mo na lamang, dahil sa akin yung larawan na yan. Iiling-iling naman, na kinuha niya ang cellphone niya at kinuna namang larawan ang picture ni Francine. You got it bad, bro? Mukhang lakas ng amats mo sa babaeng to ah. Don't tell me, magpapakasakal ka na rin. Kuryosong tanong niya. Akala ko si Ivan lang ang chismoso. Mukhang makikiagaw pa sa ranggo ang bugok na daril na to. Kung ikaw kayang sakalin ko,
Gawin mo na lang ang trabaho mo para naman hindi masayang bayad ko sa'yo. Peste ka? Lumayas ka na nga. Bawal ang pangit dito. At nag-uumapaw sa kapangitan niyang pagmumukha mo. Tinaas ko ang kamay ko sa kanya nang akma ko na siyang susuntukin pero pitik lang sa tenga ang ibinigay ko. Then leave, like nothing happened. Sa araw-araw na nilalagay ko rito sa mundo, trabaho, bahay at babae lamang ang pangunahing inaatupag ko. Kaya nga nang makasakay ako sa kotse ko pag-aalis ng kumpanya ni Brian, kaagad ako nagtungo sa Club V. Ngayon na lang ulit ako pupunta roon. Simula nang mawala si Francine doon, kung gaano siya kabilis na makapasok sa buhay ko dati, ganun din siya kabilis na nawala. Sa anong dahilan? Hindi ko rin alam. I thought I already get over with her. Ngunit ngayon na muli siyang nagpakita, parang bumalik ulit ako sa simula. Ngunit di tulad ng dati, I will play my card well this time. Tulad nga na sabi ko, ako naman ngayon ang magpapaikot sa kanya. Pero paano ko ba gagawin yon? Kung sa bawat pagtatagpo naming dalawa, nananaig ang tawag ng katawan kaysa ang galit na siyang dapat kong maramdaman. Ang babaeng yon magaling talagang makipaglaro. Bulong kong saad. Na makarating sa Club V, kagad akong pumasok sa VIP. Umorder ng maiinom at syempre, nagbayad ng ka-table. Yun naman talaga ang purpose ko rito, ang maghanap ng babaeng magpapainit ang gabi ko. Hi, wanna have some fun? Tinitigan ko ang babaeng nasa harapan ko ngayon. Kurbadang katawan at may mapang-akit ng ngiti. Malayong malayo kay Francine pero pwede na rin. San mo gusto? Walang pakialam na tanong ko. Ngumiti naman siya at hinaplos ang balikat ko bago bumulong. Subukan natin sa banyo kung gusto mo. Pag nasiyahan ka, isunod natin sa kwarto mo. Nangaakit ang boses na bulong niya. Napangiti naman ako. Hinigit ang kamay niya bago hinila na siya papunta sa gusto niya upang gawin na mga sinasabi niya. Wala akong pakialam kung may makakakita man o makakarinig sa amin, lalo na sa kanya na napakalakas kung sumigaw. Bagya akong hinawakan ng balikat niya at walang pakialam na kumilos ng mabilis mula sa likuran niya. Hindi ko na rin pinansin kung tumatama na ba ang noon niya sa pintuan o kung nasasaktan ba siya. Ang nais ko lamang ay makatapos. Pinapaligaya ko siya, ngunit hindi yon ang nasa isip ko ngayon, kung hindi ang magandang mukha ni Francine. Habang mabilis akong kumikilos sa babaeng kasama ko ngayon, ay ang mukha ni Francine ang nasa isip ko. Iniisip ko lang yung mga kasalo ko, balikat niya ang hawak ko, bebang niya ang hagpos ko. Pakiramdam ko nga rin sinisigaw niya ang pangalan ko. Peste! Gano'n na ba kalala ang virus sa dinala niya sa akin? Kung kaya't maging sa pakikipagsalo, siya pa rin ang nasa isip ko? Nang malapit na ako'y marin ako napapikit. Pilit na inaaninag ang papalabong imahe ni Francine sa aking isip. At nang makatapos ako'y bigla ko na lamang naisigaw ang pangalan niya. Like, what the? I love you, Francine.